amigo ni sa ako, amigo, na pastor sa Cagayan de Oro. Na first time kami nag-meet ka ron. Pero kung ako tugay na kayo mga ako, at amigo na ilahan mo niya. Pero ang problema na ako, dahil ako sa ilahan ko kung mag-princess yan. Nahinuto po nito sa kanina na doon ay pastor na may kakuhol. I-invite siya ako mag-speak sa mga couples fellowship. Oo nga, pagtindog niya, ay matukuha siya dito sa Manila. Ingon siya na magandang umaga mga amahin o mga inahin. So may kumpang mga inahan at mga amahan. Alright. Ako nakita na doon ay 50% ang ato mga inahan o murag 100% ang mga inahan. Kinsa may mas interesado? Kinsa may mas interesado sa trabaho? Nagpunta na pagkakaroon sa trabaho. Dahil doon naman sila akong itanaw na responsibilidad para sa pamilya. Pero, ang atong responsibilidad, kauban sa pagtuon sa mga buta na hinahanap na hibawa na ito, aron may mapaayo ang atong pagpagagal sa atong panimanay. Kung karoon taga, kung saan ikapaagi, ang atong panimanay, atong matinawag tayo, pinaagi sa atong pagtamo o mamalihugan ng sa manini. Pinasahiman eh. No? Pinagitagan na sa inyo para sa matakusan na ito. O nalipan niya masadya mo, kung ginawag ka sa timong kaglaw ng atong panakupan, mahimo ka mong malibayon, kung naghatag ng tapulan. Now, samtang na di mga litong na rin sa mga ulong, ikagino, sa mga experience, ikihating na sa kanyang buhay. Kung doon ang mga question, pwede mo mag-question tayo. Pwede mo interact. No? Kaya rin masaya pa. Kaya isa pag story na lang rin eh, kanya ang inyong tayo problema, hindi nyo mahibaw kung sa'yo tinongga kung sa'yo solusyon na sayang lang yung pagkahin. Tama mo ba? Wala mo mga inyong ibuka. Kaya kita mo pinipino na ako ka. Isulat na lang. Kanya, ikaw na rin ang masahod niya kung soya na mo pagkakaga, pagkubal. Pero kaya po sa kita na lisod kayo. Wala na, hindi ko masahod ka wala pagkubal. Nalisod kayo. Okay, pero ang ginawa ko ng mahatag o mahatag ginawa ka lang. Now, aking introduction, hindi pa natin mga Mrs. Sa nihagi, gibuhat, gibuhat na sa ginoo ang tagang din sa ibuhan. Gibuhat siya na, it is good, it is good, it is good, it is good. Pero sa nihagi na kung nakatao, o sa it is not good. Sa nihagi siya na niyang gibuhat, it is not good. Pero, it is not good for man to be alone. So, I'm going to make him, or let us make help meet for him. Grabe, no? So, ibig sabihin, nakita niya na ang mga manala, doon na yung mga pares, doon na yung mga pamilya. Pero siya na nag-inusawa paghihapon. So, kung ito nag-inusawa, tahan na yung makita niya, happy kayo sila. Saan yung mga pal, not-failing mo? Eh? Malungkot ka, no? So, it is not good for man to be lonely. So, I'm going to make a help meet for him. Hindi ako sa gibuhat ng kuhan, sa gibuhat sa Ginoo, ipatulong sa Ginoo si Adan. Gikuha kita sa iyang puso si Ipa. No? Ipa o Eva? Eva. Alright. Subuhan ko ipagkuwas ng kasubuhan. Tapos na lalaki, ito hindi ko puso siya kung pila na masikulan. Muna ko siya, si Ipa naman. Alright. So, nakita mo siya lang. Pagkahipatan niya lang, ala siya, pag-ihapon, pag-iyahan ng buhay. Ligo siya lang, unod sa akong unod, bukog sa akong bukog. Inyo pag-iinan yung asawa na yan, dahil ikaw unod sa akong unod, bukog ka sa bukog. Isa ka bukog, kagay ka. Kapitas. Ikaw na
unod sa akong unod, bukog sa akong bukog. Law na hindi natin masaktan. Pero ako nakita niya na ang larawan sa Ginoo, kadaan i-split na Ginoo, male and female, i-split na niya, dinuwas katong female kasi Eva. Alright? Pero ibalik ko usa, nagkahiusan sila in a separate and different form. Diba? Muna yun na different but in one. Mga imo asawa, lahi sa imo, ay mo ba na lahi sa imo? Pero usa mo, mayroon mo na yung sa Ginoo. Baka mo na lahi, lalaki, babae, usahon. Usahon. Right? So, naging diha na complementation. Mag-complement mo, usahon mo. Of course, the feeling niya na lonely ba siya, kung tayo comfort, no? Ang sagara sa palalaki, pag matiyon ng lalaki, hindi mahikuta buwang ikunay. Pero mga babae ka rin, pag matiyon na sila, buwayo sila na, kamating sa pagkamali. Ayaw ko mag-asawa. Di ba? Because in the scriptures alone, makita natin, it is not good for Adam to be alone. In other words, it is oftentimes for a man to be lonely if he is alone. Ngita ginagyan pang-sampo. Ngita ginagkukupan. I remember ito akong kaupan, aminin lang po si Elimesa. Ilan din si Elimesa? The eldest person of the Philippines. Are you close? Whatever, loving tender. Elimesa. Natong kailangan ako. Alright. Daghang kasi kung yung asawa sa dihan, kaya yung persuado siya, ingo niya na, I cannot live without a woman. So, di balik siya sa dihan na why kasi cross by me. And it is but also for many, if not all, sa mga tao. So, in comfort, for complementation, for companionship. Lisod ka na pinusahan na sila tuloy na yan. Doon na ginagawa yung companionship. And then, for children. Children. Creation or procreation. Kung di mo narinig na kung ako, mag-asawa mo, kung yaw ako mga anak, they fulfill in you have kami nyo. Fulfill yan mo na. Tayo na, ang design dito sa inyo na mahimong patulang mo, wala mo yung mga anak. Alright. Of course, kung wala mo yung problema na kung secondary at kung may mga anak, doon mo na mo kasi dapat may kamay. Pero wala mo na kapamot ka na. Alright. So at this point in time, introduction lang na doon mo, inahanap comfort, companionship, complementation, of children. Karon sa pagpinyo ninyo, doon na mo'y kabalingong panipalay, di man kandang kami yun, kung yung nilaga, and they live happily ever after. So, karon ang tawag si Mrs. Mrs. Wato na niya. Kunya, matalino ni siya. She is so smart and so intelligent that she chose me to be her husband. Magandang umaga po sa inyong lahat. You know, my husband, I'm married to the handsomest Cebuano in the world. Walang kukontra. Okay? Pero ang yan moment, mga Cebuano na bago mo. That's why, diba, yung mga lugaring Tagalog, sila nagkahatag. Mga Cebuano, parang hindi kahatag. So, tuwing ako nagsasabi sa kanya, I love you. Yung totoo, hindi ko naniniwala sa Cebuano na eh. Hindi naman lang sa Cebuano parang ako. Tanungin mo sa Manila. Okay. So, he's the handsomest Cebuano in the world for me, but he committed a crime against his family. We were in Manila for 30 years that we've been married. Hindi niya kami tinulukan ng Cebuano. So, hanggang ngayon, nag-aaral siya ng Tagalog, hindi kami tinulukan ng Cebuano. So, part of my...
babae at kung ano ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos na ginawa niya ng babae is to be, a helpmate. Diba? Kaya sabi ko isang counseling ko, ma'am, helpmate man lang ako. So ang akong asawa ang maglaba, tapang lang ko. Ang akong asawa ang magluto, tapang lang ko. Helpmate man, diba? So you do all the work, we just help. Like, no, that's not what it means. Okay, that's not the design of God. Now let me, I requested a couple here, si Mr. and Mrs. Bacala. Thank you for volunteering. Volunteer pa sila, hindi mo volunteer. I volunteer to volunteer to them. Okay? Alright. Yan. Okay? So, one of the principles of God in marriage is, it is permanent. Okay? Pakihawak niya. I'm going to request kasi, syempre kumari ako, so kitchen race. I'm going to ask Dennis to represent his life. Tinatakang meron niya ang nag-advertise dito. Pero, kanina nyo naman yung bote, ang bottle of soft drinks. Okay, what's the color sa soft drinks? Whatever, basta. Okay? Dennis, that is your life. Okay? So, if this is the married life with her wife, Denise, okay? Dennis, I need you to pour in your life into this marriage. Ay, pumawag na kasi kumara tayo espasyo niya sa okay. Okay. So kung ito yung life ni Dennis that he had put into the married life, so klaro, no? Nandyan. But hindi siya marriage completely if Janice will not pour in her life to the marriage. Okay, so I'll request now Janice to pour in her life represented by this bottle of water. Okay? Okay, so now we have mixed the life of Dennis and the life of Janice together. It's no longer individual lives, but a life together. Okay? Now, Dennis, pakibalik mo sa bote yung Coke mo. Kunin mo dito yung Coke, ibalik mo dyan sa bote. Hindi na pwede. Kahit mo nito ayos mo na. Pastor, ayos mo na. Janice, ikaw na lang. Ibalik mo ang tubig sa iyong bote. Ay, dahil ulit kulubod. Okay. The permanence of marriage. Once two lives are mixed together, they cannot be separated anymore. Ito yung sinasabi ng Diyos, what God had put together, let no man put asunder. Thank you. Sorry mo yung Coke, ha? Hindi ko yan. Sige. Thank you. I would like to add something bago si Mrs. Magdalena. Okay, put your hands together this way. And then hold the middle fingers together this way. Alright, and then hand all these things. Ang inyong index finger mag-touch sa mga tips. Ang inyong ring finger mag-touch ang tip. Ang pointing finger mag-touch ang tip. Ang thumb mag-touch. Now, the middle finger is the constitution of your life, the base, the foundation of your relationship. Okay, sinabi nila na this is the representing justice, that there must be justice in the house. This one is education, that there must be education in the house. This one is for cleanliness or sanitation and everything that pertains to health. And then, itong one, big fingers is the marriage. Okay, look at your thumb. Set them apart. Pwede? Pwede. Ang inyong
finger, set them apart. Pwede? Alright. At inyong sanitation finger, the smallest one, set them apart. Pwede? Parang ang marriage finger. Okay? Sino nakaset apart? Sino nakapulag? Pwede ba mapulag natin yung mga foundation? Bago ka foundation? Alright, mga pares. Mapulag mo, bago ka na. Okay, those are simple illustrations of God's design for marriage. That is God's design for marriage. Okay. Kung saan ang inyong marriage ring, wedding ring, bilang din sa okay? Dahil din sa ring finger. So, pagpagulat ko ang foundation sa inyong pamilya, rock ang ring. Okay, another design of God in marriage is that we serve one another. I'm going to request our couple here, Dennis and Janice. Okay, Janice, can you please wrap it around your waist? Yes. Okay. This is the picture of what the Lord Jesus Christ did in the washing of the disciples' feet. He wrapped around the towel on his waist. That's what the Bible says. And when you wrap around the towel around your waist, it means I am ready to serve. Okay? So, a lot of times sa Filipino family, ang isip natin, the wife has to serve the husband. Agree? Yes. Yung mga wives, tumatanong sila. But Tanisha, please give the towel to Dennis. God's design is not just for Janice, the wife, to wear the service towel. It is also God's desire for man to wrap around the towel on his waist and serve the wife. Okay? Ito ang picture, ito ang design ni God sa marriage. That each other will be helping one another. Kaya nga bukas, pag maglaba ka, siya taga-sampay. Tapos lang, okay. So, that's kidding, okay? So, meron siyang role in serving the family, and she has a role in serving the family. I like what one husband said. He was so attentive to the needs of the wife. Grabe ang pag-servisyon niya sa wife. The wife was pregnant at that time. And that guy happened to be our son-in-law. And I cannot help but compliment him. And I said, Jamie, thank you so much for taking care of our daughter. I am so happy na inaalagaan mo mabuti ang aming anak. You know what she told me? What he told me? Sabi niya, Mami, I cannot not take care of her. Kasi, nakita mo naman, buntis siya, hindi ko naman kayang magbuntis. So her role is to give me a child, but my role is to take care of her and my child. Okay? So, the service towel, that is God's second design for marriage. God's third design for marriage is that both of you is going to be number one. Meaning, si Dennis, number one sa buhay ni Janice. At si Janice, number one sa buhay ni Dennis. Tingnan nga natin kung kaya nyo maging one, sabay kayo. We're number one together. Go. Hindi naman convincing. Hindi yung mas convincing, ha? Yung mas convincing. Yung parang nag-alusal. Pagod ka ba ba sa paglalaba? Pwede. O sige. We're number one together. Go! We're number one together. Ayun. Okay. That is God's design again. That both of you are going to be number one. First for each other. And you know what? Mamayang hapon, patalakayin natin ito. Pag nakikita ng anak natin na number one kayo sa buhay ng isa't isa, ang mga anak nyo, ang cheering squad. Yes! My mommy is number one in my dad's life, and my dad is number one in my mom's life. They
they are number one. And they are going to be number one in the lives of their children together. Okay? Now, thank you. Marami pa po yung ibang mga principles. Now, when we get married, especially for the husbands, kayo mga lalaki kasi kayo yung may privilege ng ligaw, no? Kaming mga babae sa Filipino culture, pa-cute lang kami, hindi kami pwede manligaw. Although ngayon, nakupuso na lang babae na nanligaw. Yung ako ko 8-year-old, kasi kamukha ng lolo, guwapo. Anong sabi ko? Guwapo o gagawin? Guwapo. Kasi guwapo. Ang mga babae, ano ba? Grade 2 pa. Ang mga babae ang tumatawag sa telepono. Ganun na ngayon kung saan, no? Sino dito may mga anak na lalaking guwapo? Kamukha ng mga asawa nila. Buti na lang. Anak daw yan, guwapo. Di ba? Mga babae na ngayon na naniligaw. Okay. So dahil ikaw yung mamili, ikaw man yung namimili, ikaw namili kay Janice. Janice is your trophy. Okay? So what do you do with the trophy? Dennis, anong ginagawa sa trophy? Alagaan. Okay. Ano pa? Oo, papagpagalan lang mo. Okay, hindi pa namuhan. Parang sa anak yun, di ba? But anyway, your wives are your trophies. Mga husbands, please turn to your wives and say, you are my trophy. You are my trophy. Bakit yung iba hindi? Sa iba na nakatingin, iba yung katabi, iba yung tingin na you are my trophy. Ulit. Ay, mga husbands, bakit dalawang husband yung magkatabi doon? Asa na ang wife? Pwede itabi sa wife? Bisa ka ba mga? Wala kang wife? Okay. Pero wag siya, ha? Okay. Husbands, please turn to your wives. Wife, singular. Tapos sabihin mo sa kanya, you are my trophy. Maswerte, sabi nga nila, maswerte ang nandito ang mga husband nila, mga bana. Ay, marinig mo na yung may trophy. Okay? Now, Alright. Now, sabihin ko ng pag-uwi niya, basta sabihin mo sa akin, I am your trophy. unfortunately, a lot of husbands take care of the trophy only during the first weeks, months, or probably a year or the next. Bago makahanap, Tapos, bago makapanganak, ano ba? bago makapanganak. Okay. Pag may anak na, yung anak ng trophy. Lalo na pag-lalaki. Which is not God's design for marriage. Okay? Ito yung tinatawag namin sa counseling na child-centered marriage. It is not supposed to be. Remember? What is the design? Number one. You are number one. It's not the child that is number one in your life. In marriage, the partner is number one. The Amen. wife is Amen. number one. Okay. Say to each other, you are number one. We are number one together. Ikaw nila, magkakaroon ako number two. Wala number two, mamaya. You are the one and only one. You are the one and only one. Thank you. Okay? So, not only that marriage is permanent, not only that you're number one to the other partner, not only that you serve the other, but also that the other person is your trophy. You know, I will forever be proud that I married my husband. You know, with all his warts and all, he is still the number one. Kasi kung may naman, ang happy. Kahit turubok na. Okay. The other principle of marriage
Anyone here who bakes, who knows how to bake a cake? Siyempre, cake, okay? I have here some ingredients, okay? Kung sa manin, siyempre pag nag-bake, flour, okay? I have here baking soda, okay? Ano rice ni Mama? Nagbe-bake ka ba? Baking powder, okay? And then, vanilla, okay? Basic ingredients in baking a cake, tama? Okay. What will happen if I ask people, okay, people, tapoy mag-bake ng cake ba? Kainin mo na lang ang flour. Pwede ba? Okay. Hindi. Hindi ko kakainin yung flour. O sige, ayaw ko baking soda na lang. O sige, hindi pa rin. O, vanilla na lang. Inumin mo. Inumin mo. Do you know what vanilla tastes by itself? No. Okay. Obviously, hindi na alam kung anong lasa nito. Sulit man. Okay. When you are baking a cake, you have to put all the ingredients together. Marriage is like baking a cake. You take one quality of your husband and stick to that quality, it's not going to work. Kailangan ma-mix maayo ang tanan na ingredients, ma-bake in time, and then we have a good cake. What is the missing ingredient in him? Egg, sugar. Oh, mahina yung partner. You are my sweetie man. You are sweeter than sugar. Kunya, kung sa mga missing na part din after all of the ingredients are present, mixed already. Makakabali mo mga mix na sila? Tutuon, under pa. Bago na yung water, nasa tayo. Salt, a little salt. Yes. And then, paano maano ko? Maraming dinibay ko heat of fire. So marriage will also undergo fire. Trials and problems and conflicts to make your marriage relationship sweeter and sweeter. Na pwede na kaunong. Okay? Hindi mo mga problema. Okay? So in marriage, any one of those ingredients missing is not going to be as good. Okay? So even the heat, you need to welcome them. Even problems in marriage, part yan ng marriage. Sabi ko nila, that makes the marriage work. That makes the marriage spicy. Those are spices in marriage. But do not create problems, okay? Problems should not be ordered. Problems will just come by itself for a purpose. Pero kung ikaw mag-create of problem, ako ang problema. Now, problems will come with a purpose. Iingon sa Ginoo nga all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Ang mga ingredients din one by one, hindi na rin makaon. Bisa kang sugar kung gano'n na rin maluto yung lalamunan. Then, i-mix na sila. These are not really good in itself. They have to be mixed together and then be subjected into fire. But then after all, we cake enough. That means to say, those processes make all these things work for your own good. No? Ang kabuuan niya na naging kapag-pakinatang na sa iyo. Right? Okay. So, all marriages will go through some heat. Okay? I do not know what your marriage is going through right now. But is it possible? Init na tayo, okay? 350 degrees, 250 degrees. The flower will say, alis ako! Alis na ako! Can you do that? Pwede ba yun sa cake? Can the flower say, it's too hot. I need to get out. You can
Now, if Pwede siguro bulagin. Ay, bulagan. Bulagi means Okay. Hindi pwedeng bulagan ng iyong asawa because your marriage is going through heat and fire. basta hindi na ni masaktan ang imong bana, masawa, or hindi na ni masaktan ang imong kalingon, come to us. Kaya basiguro na kayo, na problema, and we would like to help you solve or maybe look for solutions. Okay? Kaya sa magkulang po. Alright, great. Daghan ang mga problema sa Limalay, doon ay ugat anak, ikat ka sa tanan. Alright, so kung ay anong gagawin? Okay. Like what I said, all marriages go through heat. All marriages may problema. Sino dito ang walang problema? Hindi ako. Taas ang kamay ng walang problema sa marriage. Taas ang kamay ng lahat ng ginagawa ng asawa mo, naiintindihan mo at nagugustuhan mo. You people in the net, you look like newlyweds pa kayo. Kaya magkatingin ko sila. Ano mo raw malaman na newlyweds o kaya mag-boyfriend pa? Kahit sa Jollibee, punta kayo sa Jollibee, you can tell kung mag-boyfriend lang, okay, mas sweet-sweet pa yan, no? O kaya newlyweds, may susubukan pa yan. Paano daw malaman kung matagal nang mag-asawa? Huli ka! Okay, based on my observation, pag matagal na nag-asawa at naghiwalay na yun sa upuan, yan. Hindi lang magkahiwalay sa upuan. Yun na lang chicken joy. Yun na lang chicken joy ang Pilipinas. Ng chicken joy, wala nagkatanaw sa thesis. Doon yun dahil kung ang tamang naitira, like the Lord of God is good that you provided for me the presence of my enemy. Okay. So when there is heat in the marriage, when there are problems in the marriage, it is possible na magkasakitan kayo. Okay? Magkasakitan ng damdamin. Not necessarily physical, but probably your husband may masabi na masakit sa damdamin ni Isis. Or si Isis, meron din magbitawag ng mga salita na makasakit sa damdamin ni Mister. Okay? Now, the Bible's principle is when there is damaged relationship, the picture of that is a heart that has been locked. Okay? So, hindi lang na nakakadena, nakakandado ka. Okay? When this happens, ito na yung you need a marriage counselor. You need somebody to intervene and help. But you know what? Sa ating seminar ngayong umaga, aralin natin kung paano mabuksan. Kasi meron naman yung susi. Okay? May susi na pupwede natin gamitin para mabuksan ang heart. Okay? A locked heart does not have to be locked all the time. A locked heart can be opened by a key. Okay? And mamaya, pag-usapan natin, ano yung mga keys so that the heart of your spouse will be unlocked. And the chain can also be removed. Such that what is going to prevail in the family is what you need to the reason that you originally got married. So pag-usapan natin ngayon, ano yung mga susi na magbubukas sa inyong locked heart. So, ang inyong precious words, I love you. Pero kung matugay na gani, kasama mo sa service, I love you. I love you na. I love you ka.
Meron ko din acrostic ni Pastor Ed. These are the keys that will open the locked heart of your spouse. Sa mga lalaki is cars. Okay, cars. Di ba mga lalaki, nahilig ng mga kotse? Lalaki pa lang. Sa mga lalaki, cars. Sa mga babae, cars. Okay? So tandaan niyo yan, may acrostic tayo na. Okay. Cars? What are cars? Kapag babae, we want to understand what we want or what we need. Cars. Oh, gusto natin ang learn, okay? But that's not what I'm talking about. Alright, pwede ba po? Literal cars. But you know, C stands for career. These are what makes a man feel significant. Men need significance, women need security. In the marriage, man is after significance, women are after security. So, what makes a man feel significant? Number one is? Career. Siya ay natapos. Okay? Natapos sa kolehiyo, doon sa trabaho. It is not necessary na natapos ka sa imunang pagtuon sa kolehiyo. Ang importante nga naman ay trabaho. O ang lalaki gusto niya na ang sweldo, dahil yun. Diba? Kaya mo na yung sa kapakating nga iyang mapili siya significant. O niya, kanang iyang trabaho, buha hapon sa iya na siya puswag padili na sa iyang mga sweldo, kundi sa iyang relasyon sa ubapang mga tao. Kaya, upang galing, mula sa politika, kaya ang ilang pangalan ba, itaas nila. So, kung sila, konsihal na, o mayor na, gobernador, o congressman, nakukang significant sa ilahanan, lumog ba? So, muna ka nagtahon. Muna siya. Muna malalaki. We are not after security primarily. We are after significance. Mga babae, kailangan natin mo siya kaitahan yung pala na kanang gusto mag-significance siya, maabot niya ba? Alright? Now, bago tayo kumanan sa ikaduhan, ang mga babae, kailangan na maintindihan ninyo na ang mga lalaki, ang iyang focus, priority, career, kaibigan, pamilya, o sambahay. Pero mga babae din, pamilya, at chika-chikahan, kunya ang inyong karir. Baliktad no? Nalala ko ito ha? Sa lalaki, karir. Ang unang focus. Sa babae, pamilya. O niya, ikan sa trabaho ng lalaki, uli, mas maganda yun. Dili, friends muna, suroy-suroy, inom-inom, tungga-tungga, niya, hubog. Pag-ulis mo rin, kasi sa dosis gabi hubog na, ang ihatos mo na isuka. So, salita lang, suka na lang para sa ilang pamilya. Ang babae din, pamilya, kanya dahil na rin katsika-tsikahan, ba't ka problema kung ba na? Paglumo ka, ayaw, magaling sa nakuha na mga pagkata, naging-ino, grabe, gumato rito. Singatan na tayo mo, kanya tayo, awayan mo, nagdalas na ako. Ulaw kayo. So, una, subok-subok siya dito. Ano ba? Hindi ka subok siya pa na. Ano ba? Singatan mo tayo. Ang problema mo na. Solusyonan mo problema. Problema na rin mo. Doon ay solusyon na. Sulbaran mo problema. Kapag ako kumari kayo, kinahangan ka rin pang sumaw. Kailangan mo ang gimate. Kapag lang mga pati na nag-birthday ko. Ay, pati ka na yun. Dito sila ba na? Subok ka na nila. Hindi. Madami ka. Madipress na tao siya. Hindi ka na siya kasi dito. Bahay lang, mapuro tayo kasi ganyan. Siguro mga lalaki mo dito. Ito na. Kundi na yun, nagkatulo sa iya sa babae ang iyang trabaho. So, sumpakit kayo, lihanan na stuma, kapareho, friends and friends. Pero sa una, kareho sa lalaki, kundi sa babae din ang pareho ubos. Sa babae, pamilya. Kundi sa lalaki ang ubos pamilya. Yung mga pagkakasata, ang mga asawa, paano yung mabalang anak?
Pero permanente na yung anak, hindi. Kinahanglan nga ay kung sinusunan na ang mauna ninyo pamilya. Alright? Ang sunod trabaho. Ang sunod mga inyong mga pagkalan. Ikatuto. Alright? Pamilya, trabaho, hindi tayo yung mga kaibigan. Alright? So, ikagawa. Una pa galing, no? Ikagawa, affirmation. Kinahanglan kapag mga asawa, i-affirm niyo ang inyong mga bala. Kinahanglan nga. Kung gusto ka ba sa kanto niya, ayaw pagkuhanin ko sa kanto niya. Ano ba kayo? Ano na isulto niyo? Baik yung balo, nagbali niya kung siya ang simana, kung nakasulto ng gibawasan. Dili na oy! Kinahanglan ang sulto ng gibuo pa. Basta kaya mo gihata ng sobrang mani. Nagdunga na na yun. Kasi itong timbira ito, ha? Patagatan niyo yung sulto mo? Right. So, basta nga lang yan, matungkol sa lalaki, wala na, hinupos na natin, ito na yung mga ayaw ihapos, yung kuriti na siya. Pagkabos mo na, isigang-sigang ka siya, wala na respeto. Bayan mga lalaki, pagkabala mo ng Jollibee, kaya pagkabos Jollibee, kung mo ng vendor niya. Sir, what is your order, sir? Good morning, sir. Good morning, sir. Kasir-sir na siya dito, pagkabos mo na yung may sir, sir ka doon ka! Sir ko, huwag ka doon. So, dito na lang siya Jollibee, kasi diha sa Maliutos Balay. Gano'n ba? Respetado na siya dito. I-affirm na yan ng mga lalaki. Ano, sir, what's your order, sir? Good morning, sir. Okay. Let's practice affirming our husbands. Wives, can you please turn to your husband and say, I finished the sentence. Okay, I'll start the sentence. You finish it. I like your... Okay. Tuloy nyo. Dugtungin. Affirm the husband by telling him what you like in him. Okay? Gusto Wives? na ako yung pagkagawa ko. Okay. Gusto na ako yung pagkaputi. Gusto na ako yung pagkaipun. Kaya hindi naman ang chocolate. Affirm. Yes, affirm. Wives, affirm your husbands, please. Mga affirm niyo yung mga kugihan na yung ayaw-araling. Tapos na? Tapos na? Wala. Sir? Ulaw man. Sir, pa-share naman. Anong sinabi ni Missy sa'yo na gusto niya sa'yo? Pagkapangit lang. Pagkapangit, hindi mag-affirmation yun to eh. Positive, positive. Again. Affirm your husband. Tingnan sa pangit, balik mo. Well, dito. Sino wife? Ay, sino wife? Asa ang wife niyo? Okay, dito. Sir, anong sinabi ni Bing sa'yo na gusto niya sa'yo? Walang makita si Bing. Wala siya masabi. Walang masabi. Masabi man. Sabihin mo lang, I like your hair. Parang hair ribbon. Okay? Dati kaya yung posisyon. Sino na naka-affirm sa husband, please? Volunteer. Sino? Yes, ikaw. Tapos na. Ay, sorry. Kasi magkakabi ka, hindi pala yun ang husband. Hindi pa mo nasabi mo na nga. Edsel, anong sinabi niya sa'yo na gusto niya? Thank you, guys. Wow! I like your eyes. Nakita niyo ba ang eyes ni Edsel? Edsel, tayo na. Nice. Sige na. Natuwa ka lang ba? Ito ang gusto ni Angie. Dito talagang si Angie. Sa kanyang eyes. Okay, very good. Lani, ano sinabi ni Joy? Na gusto niya sa'yo? Thank you, Kuya. Wow! I like who you are. Sino ba siya? Okay? Affirm the husband. You know what, wives? Usahay, mas makita natin ang kapintasan at kamagitan ng ating mga husbands. And do not affirm. O sa atong kultura ko, sabi nga ang lalaki, gamay pa. No?
Sa karawa ka sila makahangog o affirmation hindi ka sila inahan, sila kamahan. Huwag galing ano ka hindi ka sa inaga, na I love you, na you are very good, na maayag ka nga hindi sa kuwanan. Wala yun! So kinahanglan madumog na niya once and for all. Kisa may padumog nga namin. Kamu na asawa. Mahal naging galing, macho balik ka. Nagbraso na mo, murang abogado. That's not anything. No? Kaya mo, kung mga babae, dahil mo pagkakata mo ng Itali. No? Running Mrs. Pagkakata mo niya, Dad, did you notice any change? Kaya mo, uy! Iyan, kamala mo, iyan ikuan. I-transfer ba ako niya? Tanan na yung mga kumikama na, bago. Huwag na akong manotis na. Dahil ako kumikama ako, ang balay, maliso. Balay ako manotis ko. Maliso. Uy, naliso. Balay, pero baka tama din na kumikama. But then I ever. Alright? R. Okay, R. What makes a man significant? R is Men are wired in respect. Sir, yes, sir! Lalo man nga, isang sundalo magpakamatay sa iyang commander. Does he love the commander? The captain? Dili? Respeto. Mauna kailangan sa lalaki ang respect. Bisan mo, wala na siya ubos ang iya ang grabe tayo sa imo. Ikaw babae, grabe ka sa din. Mag-profesyon. Ang imuhang buwan, ang imuhang abana, malulubak at sakit ka sa rin mo. Pero ilan mo masaya na una, di ba? Kaya kung natawag ka niya, amo na hindi ako nahihiyan naman. Kabatsok tayo, ito bang sakit, ako siya ng deklarasyon na hapon tayo. Kung nakang-impress ka sa yan. Alright, kung napusan ko lang kayo, malingan na akong bata. Dahil pag kung engineer ng mata, kita naman ang resort mo. Supervise, hindi sa mga sagiyan. Kawal mo ng bakulihan. Wala na respeto mo. Sana naging mo. Respect. Because kung hindi mo respeto mo na ng bata, mataas ang yung significance as a male, kung kuna ko kaya mo din mo mo. Right? Okay. One way that we wives can show respect for our husband is when we wear our big ears. Yes. We listen to them. Do not talk. Mag-talk na. Okay. Kasi ang talk ka na, ako na mag-talk. Okay. Alright, hindi naman na right? Okay. Pero dito na kasi yung gusto sa apuliagi ko gusto na may upay ko tao. Kung yan ay mga pangalamalin, mga paborito na, makita niyo ito yung upay pa rin mo. Sugot ka. Okay. Okay, okay. Okay. Now, dito tayo mga babae nga, hindi sila mga makakuyong kayo na inakordyot ka ng brand yun pa. But, muna mo nila na ayaw mo. So, di na siya maminaw. Cheat ko man naman. Napaka-cheat ko naman, di ba? But it was given out of her, pero. So, ang kapag mo lalaki na you should know the taste sa inyong mga asawa. You should know the taste. Wives, our husbands feel respected when we have big ears for them. Especially kung ang husband namin hindi naman mataas na tungkulan sa kanyang trabaho. Mag-listen sila. So ikaw na wife should learn how to listen to your husband. Now remember, bisag kung sa kamang ang grado sa inyong bata, one thing na hindi mo malimtan, katabaw na sino is creating the image of God. Kung di siya respect sa iyahan outward, diya sa inward niya, sana siya darawas Ginoo. Kung wala respeto, diha sa darawas Ginoo, entonces pag-respeto dito sa libugna na niya. He is created the image of God, not to respect. That image of God in him. Okay, so what makes a man significant? Now, what makes? S on your S is for suspense. Mamaya yung S. Okay, now what makes a woman secure? Parts. Okay, P, number 1 is protection. Sabi ng Bible, kaming mga babae,
is the weaker vessel. Okay? Pakitama po ang spelling, weaker, hindi wicked. Okay? We are the weaker vessel, therefore we need to be protected. A woman will always feel the need to be protected by the husband. Karena belum yung pa, pag maglakaw sa kasada, ahon na lalaki, danger sign. Pagkabot na ninyo na sila, ahon na mga babae, danger sign. So, ganito sa Iraq, di ba, ang kultura dito, lalaki may mga sa Iraq, di ba? Pagkabot lang sa kira na babae ng sunahan, na naman nga, sa babae pangulaman, ito sa Iraq, doon na may babae sa sunahan. So, ang babae will always seek for protection, and that makes a woman feel secure, okay? And then, pag sakay sa taxi, for example, pag lobyo pa sila, the boy opens the door. Alright, ayun, masulat na lalaki. Kung pili ka na, awal. Aplikas yung pagkuling mo. Okay? So, P is for protection, A is for affection. Sabi ng isang author, there are 5 languages of love. Okay? You will have to find out ano yung language of love ng misis mo. It's possible na ang language of love niya ay words. Okay? Gusto niya marinig ang mga sweet nothings. Married na kayo for 35 years, pero gusto mo pa yung binubulong-bulong sa'yo yung mga sweet nothings. Okay? Words ang love language. Meron naman ang love language is touch. You know? Nakakita na ba kayo ng mga mag-asawa na hindi makalakad kung hindi naka-appreciate? Okay? Will always have to be touching. Okay? So, ang language of love ay touch. Yung iba, ang language of love nila, gifts. Gusto natin yun, no? It does not have to be expensive, but the fact that you are naalala ka, no? It's another language of love. Another language of love is time. When your spouse gives time for you, that's the language of love. Another is service. Meron kaming adopted family, nung sa amin kayo, dalawa man lang kami sa bahay. So we have taken in the family, husband and wife, and 4 children. So sila yung adopted namin ngayon. You know what? I take my hats off to the guy. Wala siyang pinag-aralan. Okay? Parang elementary lang siya. So, hirap siya sa comprehension. But sa service, grabe siya. Early in the morning, nagsasabog na, nagsisibak na ng kahoy. And then he comes home. Okay, he works as a gardener for a friend of ours. Makalapit siya minsan sa bahay, alas 7 na ng gabi. And a lot of times, I would see, siya pa ang magbugas ng plato. Alam ko, iniisip yung under Bisaya. Hindi po. Hindi po siya under Bisaya. Ang kanyang language of love is service. He serves the family, he serves the wife. So, you will have to find out ano ang language of love ng iyong misis. Alam niyo ba? What makes your wife tick? Okay? That is show of affection. Yun yung hinahanap namin mga babae. Now, kami maglalarating sa mall, pag meron na mga shoes store dyan, inutulad mo si Mrs. doon kung saan yung mga magaganda na sapatos. Tapos, kasi gusto niya yung sapatos. I'm a shoe person. So, pagdating doon, talaga mas ayaw niya, hindi ko yan, nakapasok doon sa ano. Maya, pipili na kami, pipili na siya. Alright. Pero, ang akin pa rin ako susunod, ako pipili para sa kanya. That's true. Ang pinipili ko maganda. Ang pinipili niya, ibigay ang maganda. I'm amazed, ano? Pag bumili ako ng sapatos na ako ang pumili, nobody notices it. Pero pag choice niya, yung sapatos ko, pinapansin na, oh, ganda naman yung shoes.
So, kaya, from buhat noon, siya na talaga yung pumipili ng shoes. At saka yung Siya din bayan. bibili siya na sapatos, simplify na kayo, ma'am. Eh, kung honest na truth, ako ko sa babae, bukat kayo, dali makuhaan, dali manahok, bukat man. Kinalaman ang kayahan ko na palapa, pagkikin ng kuma. Wala kayo, kuma sa plano, pero hindi pa. Okay, so A is for affection. Now, for women, hindi ko alam kung meron akong mga kabago dito na ganito. Hindi ko din ma-explain, I'm a psychologist, but I cannot explain why we women are swept off our feet by flowers. Net, ikaw din, mas napangipig si Net. My husband doesn't believe in flowers. Kasi after a week, the flower withers. I can see my love withering, I don't like it. Akin lang yan, that's my feeling, no? Actually, ang totoo nun, kuripot. Mahal daw ang bulaklak. There was one time, umuwi ako from the office. Aba, may rose. Sabi ko, wow, saan galing ang rose? For you, my love. Thank you. Sabi ko, ano ito binili mo? Hindi, ang rose ng silingan. Anak, pa sa ating game, sa ating, oras, bikuha ako. Nagaluhan ako ng bulak-bulak. Ikawan pa sa silingan. Okay, magtugaw ka rin sa mga na ako na na, di ba? I remember when we first moved here to Davao, we moved here March, April, ang ating wedding anniversary. Okay? So yung ating church learned about the wedding anniversary. And it so happened, hindi naman sinadya, it so happened he was the speaker for that Sunday. Okay? So wedding anniversary namin, siya ang speaker. So he was already up in the pulpit and he was about to speak na. Okay? Ina-introduce na siya. Aba, all of a sudden, tumayo. I was seated somewhere there and he was coming towards me. Habang papalapit siya ang puso. How romantic naman ang asawa ko. Because it's our wedding anniversary, he was going to greet me in front of the congregation. Okay? So my heart was beating fast. And when he got there, he whispered to my ears, ulit sa, kinalimutan ko ang stove off. Nakang ko ang stove, wala ko na off. So there goes my romanticizing. So gradually, I went home. Pagkabot ko sa Balay, we live in a subdivision, wala yung public transport, so I had to take the taxi. So ulit ko, 11:30 naman. No? Sabi ko, kung nabalik pa ako sa church, wala na akong maabutan. Tapos na. Okay? So sabi ko, I just wait at home. But the other reason for that is I was feeling so unloved. You know, hindi nga binabi ng mga anniversary. Tapos, so masama ng loob. Masama ng loob ko, kaya hindi na ako bumalik sa church. But you know what? Pagdating niya, doorbell siya, I opened the gate and a dozen white roses. Nakalimutan ni Norma ang lahat ng kanyang galit at sama ng loob. Happy anniversary. Roses! Happy anniversary, darling! Thank you, your God's gift to me, blah, blah, blah. I did not hear the rest. I was only focused on the 12 roses. So for the whole week, inaalagaan ko ang 12 roses. It was on our dining room. Okay? So in the whole week, lovey-dovey kami. Kasi meron 12 roses. The following Sunday, pagdating namin sa church, our pastor's wife met me and said, Ate, nagustuhan mo ba ang roses na padala ng church? Kitang-kita siya.
most men. But that's what makes us feel romantic. Diba? O, tingnan mo. Pakinggan mo sinasabi ni Emmy. Pakinggan mo. Ay, Joy pala. Pakinggan mo mabuti. Okay. Flowers din ba sa'yo o chocolates? Okay. O pansit. Okay? Whatever it is. Okay, isa sa lagi, basta namin. Diba? Okay namin, nagdarinig sa lagi ko. Basta namin. Okay, R. R. Okay, P is for protection, A is for affection, R is for resources. Again, because we are the weaker vessel, kahit gamay, when we feel that you are providing for us, we feel secure. Okay? A lot of times, ngayon ang puso, mas malaki ang sweldo ni Mrs. Sabi nga nila, ang mga lalaki daw ngayon, practical na. Kaya pag mag-aasawa, naghahanap ng may bahay. May bahay na yung babae, kaya yun ang pangasawa niya. Alam niyo ba sa Tagalog ng wife is may bahay. Ngayon daw, literal na yun, pag pinakilala, ito ang may bahay ko. Ibig sabihin, siya yung may bahay, siya wala. Okay? Kahit mas malaki ang kinikita ng babae, kung makita niya na ang lalaki iintrega pa rin ang kakalambot niyang sweldo, the wife feels secure. Why? Because we are wired to be provided for. So, ang by part of it is yung meron siyang makikita finances na sapat, not only for the day, but then for tomorrow and for the next day. Pag wala na siya, ako rin tulog. Okay? Yan, outside ko lang po ka ba? I really appreciate the friend, no? The woman is really rich, filthy rich, as in ang kotse niya, Fortuner. She drives a Fortuner. She married a guy who is not rich at all. In fact, instructor niya sa fitness center, ano yung gym? Diba may mga fitness ano dyan? Yun ang naging asawa niya. Now, when she was being invited to join a business, you know what her response was? I will need to ask permission from my husband before I can release that amount of money. And when I heard that, I said, this is a woman who believes in her security is what the husband will provide for her. When in terms of money, kanya yun eh. She did not need the husband. But why did she have to ask permission from the husband? Because of that. Okay? Ang resources instead gives security to women. Okay, what's the next letter? Some parts. T. Okay? T is for time. Mga lalaki, mga husbands, kahit anong kapagod nyo, pwede ba, pagdating nyo sa bahay, patingin man sa business, how was your day? And take time to listen. Meron kaming couple na pinag-counselan. Reklamo ng wife, yung asawa ko, walang time para sa akin. Okay? Pag dumating mo ang wife, because the wife gets home later than the husband, nauuna ang husband makauwi kesa sa wife. Pagdating ng wife, hindi man lang salubungin ng welcome list, especially pag may basketball sa TV. Okay? So, ang reklamo ng wife, pagdating daw niya, hindi man lang siya tanungin kung kumain na ba siya or what, kung sa'yo na matraffic ka, wala. Tanaw lang siya sa TV. So, si wife, pagkakatakad siya doon sa harap ng TV, nagpapapansin, sabi daw ng husband, at least, hindi ko makita. Okay. Time is something that makes us feel secure. Okay. We are both marriage counselors. We are also sex therapists. Now, part ng wellness ng mag-asawa is if you are going to devote at least 30 minutes
each other. I don't care when it's going to happen, be it on the breakfast table or just before you go to bed. But at least 30 minutes daw na undivided attention kanya lang. Especially po, hello, pag-abot ikaw sa trabaho, sinahanggang in the first 30 minutes, isa wakapagpali ko, just sit down with your wife and then talk about things that are very, very, very bad, you know? Talk about her. Talk about yourself, about her, and talk about your love for each other. Be affirming. Okay, that is something that is going to strengthen the marriage. Here is another one. And it can be part of the 30 minutes. Are you listening? Are you listening? Okay, this is very important. Hindi ito mabastusan. Totoo po ito ay nire-recommend talaga namin. Okay? What will strengthen your marriage? 15 seconds of passionate kissing every day. Mag-toothbrush muna kayo. Mula gingon nga, kayong mga lalaki, mag-pray kayo para mabuhay kayo. Mag-toothbrush naman kayo para mabuhay ang asawa niyo. Okay. 15 seconds. 15 seconds, maybe 15 minutes, ha? Baka Pero, mamaya, mamalita, may asawang namatay doon sa Panabo. Kaya nag-attend ng seminar, hinalika ng asawa for 15 minutes, ha? So, okay, 15 seconds lang, mga kapatid. Okay? Ayaw iha pa. 1, 2, 3. What are your concentration? Okay. Concentrate mo. Ayaw iha pa. What is the scientific explanation for this? And you can look it up, i-google ninyo. This is recommended by psychologists. What is the scientific explanation for the 15 seconds passionate kissing? Why does it cement your marriage together? Okay. When you kiss passionately, hindi yung smaka na, hindi yung gano'n, ha? Hindi yung totally kissing, okay? For 15 seconds. There is a neuron in the brain that is released by the upsurge of emotion in kissing. That neuron called dopamine is going to last you for the whole day. It is going to keep you magnetized to the partner because he is the source of security for the woman and significance for the man. Nga, bisa ka matigulan na di mo mawala ng pagmamahal sa usan-usan. Because of that. Now, ako ba rin matigulan na muli mo sila, wala naman ni Gana, ay mura na nagkakaroon sa isa't isa na nagsubo naman lang muli. Wait! Ayaw rin na nagsubo na mo, mga 60 years old na kung balira ko, 62 na ko. Hindi ko na rin mo na muli yung nagsubo na mo. Sweet heart ko siya. So, di ba? Siguana yan. Ako? Okay. Di ba na si Mara pa ako? Try it. Try it. Okay? So, assignment, mamayang gabi, walang magte-text, walang tatawag, kasi for 15 seconds, you're going to practice the passionate kissing. This is scientific. We have seen marriages saved because of this. When they do this religiously. Because in kissing that way, you're going to feel the sincerity of your partner. Kung tino ba yun, ang iyang ibati, ma-feel pa rin mo sa contraction of the lips. The expansion of the heart is felt through the contraction of the lips. Okay, so the next letter is Alright. S. Okay? Maybe, sa first, S is not suspense, second one is sex. Hindi suspense. Pagtanggal mo yung suspense. Sinuspense lang namin for both husband and the wife. Can anybody guess what S is? Huh? S.
Baka hindi nyo masabi. Conservative ang tao sa ito eh. Okay. Yes, yung nasa isip nyo, yun. Pastor, pwede sabihin, manangin sa kuhan? Pastor, pwede pang-itin? Hindi ako i-ibig dito. Baka meron ditong biglang ba? Okay, now, lahat tayo married dito. May single ba in the room? Are there singles in the room? Dalaga o kulitaw? Ano ba rin? Para pag nag-marry mo, nabalon na mo. S, kapatid, is for sex. Okay. Why is sex part of marriage? It's God's design. Yes. Okay, sabi niya, did you say gift? It's a gift. It is a gift. It is. It's a bonus. Okay? Actually, it's not a bonus, that's the main thing. It's the main thing. Now, Kung hindi masahod sa Song of Songs, it is a graphic picture of what a romantic relationship between husband in physiological terms. It was just pictured in metaphorical terms. But that is how a relationship between husband and wife is supposed to be. yes. So this is God's design. This is part of God's design. For the husband and the wife to be united and the two shall become one. When does that happen literally? It's during the sex act. Now, marriage is a metaphor that the Bible uses for the kind of relationship that God wants to have with us. Okay, not that God wants to have sex with us, hindi yun, but the union, the oneness, that is what it represents. Marriage, di ba yung sa Bible, sabi niya, Christ is the groom and the church is the bride. So He wants to be one with us. Now, in marriage, when does the husband become one with the wife? That is during the sex. But what has the enemy, what has Satan done with this three-letter word? The enemy has distorted it. The enemy has destroyed God's design for sex. In fact, ang hirap sabihin, kailangan ko pa mananggit kay pastor na if we're saying this is God's gift, why don't we even say it freely? Diba? Okay. Kagaya din ni Adan at ni Eva nung nagkasala sila, ano naramdaman nila? They were ashamed that they were naked. Okay? So, sin has distorted sex, a beautiful thing, a gift of God para sa ating lahat. Okay. What has the enemy done to this? Okay? Isa sa mga ni Satan is extramarital affairs. Doon na ba isilingan ninyo na merong extramarital affair? May kabit? Yes. Ang asawa niyo ba may kabit? Ay, meron. Masagutin yung tanong na yan. Okay? It has now become so prevalent. Okay? So that's one. Extramarital affair. Extramarital affair pa rin ang premarital sex. Hindi pa mag-asawa, magsisex na. I was with a counselee the other day. Sabi niya, I am a single mom. Okay? So nung pinag-usapan namin, akala ko that is the one and only man. No. She has had multiple partners. Na-married, not one of them. Wala dun sa mga multiple partners niya na pinakasalan niya. That's how the enemy has distorted this beautiful gift from God. Okay, huwag na natin pakialaman yung extra marital affair na iba. Kasi yung extra marital affair na yan, meron niyang consequence. Parang lang nga po ng 10 lalaki
Yung mga tunay na lalaki, pwedeng forward lang po dito, sandali. Okay, bago pumapasok yung mga 10 mga magiging. Yun lang po tunay na lalaki, ha? Yung pwedeng mag-forward dito. Pastor, walang lalaki dito sa inyo. Sige na, please. 10. 10 rin, ayan. Si Pipo, lalaki. Dito, Pipo. Okay, advance. Yan. Tatlo na ang lalaki dito. Wala na. Alright, volunteers. Kasi tinutulong ka ni Mrs. O, lalaki ko, sige ko, lalaki ko. Lalaki pa po, please. Karena bisag under saya, okay na. Oh, di under saya. Ako tayo naman ako sa kapagkana. Lagi ko ako sa MC. Tagal na under saya, hindi. Tagal na di under saya, hindi. Kung nagtilo ko mga lalaki, puno ka lang. Lagi niya sa mga under saya. Yan, ito na yung usara rin niya. Sa hindi under saya. Ipagpala siya, uy, piling ko ni mga hindi ka under saya. Ano din di mga naiiwan? Di dito. Ano, kay Balugi, nga wala mo species na ako, hindi ko dito. Kaya sila, dito, kaya hindi under saya. Oh, dito lang ako sila mga species, wala ba? Alright, 2, 4, 6. Wala ba isa? There you go. Okay. Panapakan ako sila? Kunti na nga lang ang lalaki, naging bayad pa yung iba. Okay, so ito ang mga tunay na lalaki. Okay. I would like to illustrate to you the power of sex in the life of people. Okay? Sex is the only human activity. Are you listening? Sex is the only human activity that involves the body, the soul, and the spirit. And once you engage in it, there is always a residue. I'd like to illustrate it. Can you please take the 2 colored papers apart? Okay? Paghiwalayin. Buwaga sila. I don't care what you want to do, basta paghiwalayin ninyo ang dalawang papel na yan na naka-glued together. Okay. Doon na yung panay ng buwan. Ang balik na mamukuha. Thank you.